Laser hair Oo. removal. Hindi shaving or waxing. Kung ang Okay. pag-itim ng kilikili ay dahil nagpo-contribute yung hair, then you can do laser hair removal. Pero kung hindi naman dahil sa buhok, talagang sadyang maitim lang, unang-una, titingnan mo muna kung makapal ba yung pangingitim. Kasi kung makapal, baka naman acanthosis nigricans. Ito Ano ay po yun? kadalasan nakikita sa taong mga matataba, sa mga taong may mga diabetic problems, no? So, yun, ititreat mo din yung hormonal problems nila. Pero kung ito ay gawa lamang ng, kunyari, namula yung kilikili, tapos Apo. nangitim, then those are the things that you could apply bleaching creams and peeling solutions. Yan. Pero Kung acquired, paano? kung Opo. acquired, pwede mong applyan ng bleaching creams at saka peeling solution. Ngayon, kung ito ay genetic, pwede mo rin namang applyan nito, pero isipin mo na ito ay magiging lifetime kasi genetic siya eh. Ibig sabihin yun ang normal color ng skin mo. So, pag nag-apply ka ng bleaching cream or peeling solutions, it will be for life, may maintenance, para hindi babalik uli sa genetically acquired hyperpigmentation problem mo. Paano po, Doc, yung mga nagpapahid ng deodorant or ng tawas? Yan nga. Nakakatawa kasi ang Pilipino, paminsan pag pupunta sila sa kliniko, pag hubad ng mga damit nila, naglalaglagan yung mga tawas na maliliit. Oo. Kasi iniipit nila yung tawas na kristal sa kilikili, that will not work. Definitely, it will not work. Ang tawas is a good antiperspirant and it can whiten the armpit a little bit, but it will not really whiten it as clear as your normal skin. Kaya kailangan talaga ng ayuda. Oo, kaya nga ayun sinasabi ko, yung peeling solution tsaka yung whitening creams, that will really help greatly. Marami tayo ngayong variable na mga peeling solution, no? In fact, kino-combine namin yan, may combination, no? Pwedeng glycolic, lactic, ferulic, mandelic, yun, marami kang kino-combine. So, para ma-achieve mo yung whiteness na gusto mo. Oo. Pero Doc, yun, kapag pinahid natin, pwede pa rin natin sabayan ng tawas or ng deodorant para iwasan nga po yung pangangamoy naman ng kanilang kilikili. Pwede naman. Kaya lang, ang problema, huwag niyong iipitin yung durog na kristal kasi makaka-irritate ng kilikili yun, lalo mangingitim pag nangati, humapdi. Yes. Yun. Paano naman po, Doc, di ba may mga instances na dahil nag-worry sila na or nadidismaya sila sa sobrang pangitim ng bahagi ng kanilang katawan or yung kanilang skin, naiisipan naman ang kukuskusin tama sa paliligo, di ba? Yung loofah. Mali din yun. Kasi when you scratch the skin every day, tapos very hard pa yung pag-scratch mo, the tendency of the skin is to protect itself by becoming thicker, by darkening its color. Ayun ang kanyang ang actual effect ng pagkukuskus at pagkikiskis ng mga balat natin, lalong iitim, lalong kakapal. So hindi nire-recommend na, Doc, yung paggamit ng loofah? Hindi. You can do loofah scrub, pero hindi yung madiin. Para lang tanggalin mo yung upper surface ng skin, yung tinatawag natin na stratum corneum. Kasi pag natanggal mo yung stratum corneum, magla-lighten up ng konti yun. Pero pag tumubuli yun, babalik din sa dati kulay. Kaya you really need the creams and the pills that can remove the melanin pigments. Not only the stratum corneum. Okay. Alamin nga po natin, Doc, gaano naman po ba katagal bago manumbalik or mapantay yung kulay ng ating balat sa ibang bahagi na hindi nangingitim sa ating pagbabalik po, Doc. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time check is brought to you by ACS Med. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po Elanie Bensal and Dr. Grace Carol Beltran. Usapang hyperpigmentation po ang focus natin ngayong gabing ito. At naiwan nating katanungan, Doc, kung gaano po ba katagal yung pag-alis ng pangingitim ng balat or ng bahagi ng ating katawan, para po masabi natin mapapantay na yung siko sa braso, yung kulay ng siko sa braso. Okay, depende sa itim niya at kapal at yung habits ng pasyente. Kasi kung ang gagawin mo, yung tuhod at saka yung siko, kung lagi kang lumuluhod sa kahoy na matigas at saka yung siko mo lagi mong sinasandal dun sa floor pag ikaw nagbabasa kapag nadapa, di babalik-balik lang yon. So, mas matatagalan ng pagkaalis ng itim kasi inuulit-ulit mo yung trigger. Okay? Yes, oo. So, dapat kapag ikaw ay maggaganyan, aalisin mo yung trigger like exposure to sunlight, pressure, friction, irritation, and applying a lot of chemicals and doing a lot of procedures. So, dapat yan, iwasan mo din. Tapos, depende kung gaano ka-itim. Kung mas maitim siya, syempre mas matatagalan. Pero kung light, kunyari light brown or dark brown lang, mas mabilis maalis yun, no? Kaysa dun sa talagang sobrang itim na itim. Saka kung makapal, kailangan mo ng keratolytic talaga, yung tutuklapin yung balat para numipis yung balat at the same time, makapasok ng maigi yung whitening creams mo. Paano naman daw po, Dok, sa bandang singit? Ano daw po ba yung nagiging dahilan doon, kung bakit siya nangingitiang? Okay, kung ikaw ay mataba at nagkikiskis yung dalawang ngita mo, laging pinagpapawisan, laging makatikimpot-pot mo, lalong mangingitim yung singit mo. Okay? Kaya dapat avoid mo ang excessive sweating in that area, avoid mo yung scratching, yung pagsuot ng mga masisikip na underwear na hindi halos makahinga yung balat dahil hindi nag-absorb ng sweat. At iwasan mo din mag-apply ng mga kung anong chemical dyan at saka mga procedures na like pagbubunot ng mga buhok, yan. Yung may pandikit na hinihila yung buhok, yun nakaka-irritate yun ng mga balat, so kaya lalong iitim.
Tsaka yung pag-lupa scrub, bawal yan dyan. Kung ilulupa scrub mo, kailangan mild lang yung pag-scrub mo, hindi madiin. Yes. Okay. Pero Doc, pagpahid ng lotion, ire-recommend ba natin dun sa bahaging yon? Pwede naman, basta yung lotion is mild. Kasi may mga bleaching cream na talagang sobrang tapang, hindi pwede sa mga singit yun. Kaya meron ako talagang cream na pang singit, pang kilikili. Although it would be slower in its action and improvement, but it is safer. Kasi kung magbibigay ka nga ng mabilis na at matapang, baka kung ma-irritate, lalong iitim. Kasi syempre, kung na-irritate dahil mas matapang yung naibigay mo, di iitim lalo dahil kakamutin mo siya. Tsaka mamumula siya ng husto, kaya lalong iitim. Pag namula at saka nakamot mo, lalong iitim yun. Kaya dapat mild lang. Anyway, slower ang action niya, pero mas safer. Okay. Makakatulong rin daw po ba, Doc, ng mga pag-take natin ng mga vitamins? Well, yeah. Oo. Yung combination ng mga, kasi sa totoo lang, yung vitamin C, kahit na, 1,000 milligrams yung inumin mo yan, hindi naman talaga yan nakakapaputi by itself, no? That's why you have to combine it with something else. You have to combine it with whitening. Something topical, yung ipapahid natin. Topical, at saka meron ding iniinom na pampaputi din. Yun. Oo. Pero paano nga po yung mga nagte-take na ng glutathione, Doc? Ito po ba talaga ay safe at ma-recommend natin para sa mga gustong mapantay yung kanilang kutis, maging malapor sila na yung kanilang balat? Kung capsules lang naman ang pinag-uusapan natin, it's safer than the injectable, no? Kasi alam naman natin na ang dami ng naging casualty ng injectable kasi una-una, yung product, it might not be good, no, at all kasi hindi naman siya na pag-aralan. So, depende sa produktong ginagamit, depende sa dose, at saka depende sa injector. Yun ang pinaka-importante yung injector. Kasi kung yung injector ay hindi alam yung mga posibleng komplikasyon nito, tapos ginawa mo sa tabi-tabi ng lugar na wala man lang sa clinic-based or hospital-based, then you put the patient in danger. Oo. Yung mga umiinom po, Doc, ng mga tablet or capsule na pampaputi, totoo po ba na bawal silang ma-expose sa sinag ng araw? Opo? Kasi nagpapaputi ka nga tapos magpapaaraw ka. Mas mabilis ang araw magpaitim kaysa yung gamot na magpapaputi. Okay. Kaya useless. Parang dapat kasi pag nagpapaputi ka, ipe-prevent mo din yung sun exposure as much as possible. But you can sun expose early in the morning, yung hindi masyadong sikat ng araw para naman hindi ka mag-lack of vitamin D. Yes. Or you can take a vitamin D supplement kung talagang iniiwasan mo yung araw. Okay. Paano naman po ngayong mga nasa work from home setup, kadalasan yung mga employee nagtatrabaho sa may malapit sa bintana para may enough sunlight or liwanag. Ito ba ay contributing factor din, Doc, sa pangingitim ng kanilang balat? Pero kung sandali ka lang naman mag-expose like 15 minutes a day, hindi naman yun talaga makakapag-itim mo. Kasi yung UVA ang pinakamabilis magpaitim pero mabilis din mawala. Yung UVB, yun yung talagang nagpe-persist yung pigmentation ng medyo matagal. At eto, Doc, sabi nila kapag daw naka-aircon ka, madalas na nasa aircon, mas mabilis daw pong pumuputi yung balat ng ating mga kababayan. Tama po ba? Wala namang katotohanan yun. Bakit ka puputi sa aircon? May bleaching effect ba yung air conditioner? Wala. Okay. Anyway, ito pa po, Doc. Marami tayong nakikita sa Facebook or di naman kaya sa mga website na sinasabi ang home remedy sa pagpaputi ng ating balat yung paggamit po ng lemon with honey. Totoo po ba yun, Doc? May effect po ba? Kasi hanggat walang study na ginagawa dyan, I will not believe na nakakapagpaputi siya. Kasi nga, you need the study to confirm whatever conclusions you want to give, no? Without the study or without the, sabihin yung talagang research, you cannot prove na tama yung sinasabi mo, na tama yung conclusion mo. So, how do you prove it? By doing these studies and research. Yun, diba? Hindi yung puro claim lang. Okay. Eto naman po, Doc, para po sa mga ilan, maire-recommend pa rin po ba natin ang paggamit ng mga sunblock? Oo naman. Kasi yung sunblock kasi, protection mo yun against possible development of cancer.
Ngayon, syempre, kung nagpapaputi ka, kung lalabas ka, mas kailangan mo talaga naka-sunblock. Kung nagpapaputi ka, mas kailangan mo talaga yan. Although, ang pagkakaalam ko, ang sunblock kasi, it can prevent skin cancer, but it will not prevent your skin from darkening also. Kaya nga, hindi, false illusion na kapag ka naka-sunblock ka, hindi ka naiitim. Pero at least protected ka for a while, pero kunyari, buong araw ka naka-swimming ka sa dagat, itim ka pa rin ng konti. Although, hindi kasing itim nang walang sunblock. Okay, oo. Pero Dok, sabi nila mainit daw kapag nagpapahid ng lotion or ng sunblock. 'Di ba, isa sa mga rason kung bakit nangingitim po yung mga singit-singit, kilikili, dahil rin po sa pawis. Paano po yun? Oo, hindi yung dahil sa sunblock. Kasi hindi mo naman papahiran ng sunblock yung kilikili at saka singit dahil hindi naman naaarawan yun eh. Not unless maghuhubad ka doon sa beach yan. Yun, no? Ayan, tapos kumisan may hair pa yan. So, paano iitim yan? Protected by the hair. Kaya kung titignan mo yung scalp natin, mas maputi kumpara sa skin natin kasi nga may hair. Yes. Yun. At ito, sabi niyo, Dok, kanina, na kailangan ng i-maintain, once na tayo ay nagpahid ng mga cream, pampaputi nga po ng ating balat, may mga maintenance medicine rin ba dyan, Dok, na kailangan nating isabay para po mag-work talaga yung ating pagpapaputi? Siyempre, kunyari nga, sabi ko nga, kung genetic yung problem mo, you need a maintenance. Kasi kung hindi, yun ang totoong kulay mo eh. Kaya lang pinapapaputi mo, kaya pumuputi. Pag wala yung pampaputi, siyempre, babalik sa totoong kulay mo kasi yun ang iyong minana. Pero kung ang pangingitim ay dahil sa inflammation, like for example, may pinahid ka na chemical na mula umitim, yun, permanently matatanggal yun even without maintenance. It has something to do with the blood type rin po ba, Dok? Kung bakit mas madaling mangitim yung balat ng isang tao? Kasi di ba minsan kahit kagat lang ng lamok, na nakamot, or sabihin nating may pamamantal, tapos kalaunanan nangingitim rin talaga. Not with the blood type, but yung genetic makeup ng skin mo. Hindi blood type. Okay. Usually ba, Dok, gaano kamahal po na mag-maintain po ng balat para masabi natin maging flawless or sabihin natin pantay yung kulay nila sa isa't isa? Kasi yung siguro mga more or less nasa mga 18,000 siguro yun, yung maintenance meds niya. More or less, no? Good for mga 2 months na siguro, depende sa gamit niya. Kasi syempre, ang papahiran mo lang, yung lugar lang na naka-expose sa sunlight. Kasi yung katawan mo naman na nakadamit, nakapanty, bra, hindi na yan iitim. Kasi yan yung hindi naaarawan eh. So yung lalagyan mo lang, yung part na umiitim dahil naka-expose ka sa sunlight at saka sa environment. So, yung iba kasi kahit na yung mga breast nilalagyan pa. Pero kasi hindi naman natin masisisi, may ibang pasyente na maitim ang puwet. Itim yung lalim ng breast, itim yung lalim ng tiyan. Di syempre kailangan mo din lagyan yun. Alright. Para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, whether dahil sa pangingitim ng kanilang balat or sa mga iba pang skin issues na kanilang kinakaharap, ang inyo pong clinic address at ang inyo pong contact details, Doc. Okay, nasa messenger po ako, no? May messenger ako kung saan naka-doctor's gown ako. May katabi akong wedding gown na naka-frame. Yes. Sinabi nakaupo po ako, naka-doctor's gown, may katabing wedding gown na naka-frame. Doon po kayo magpapadala ng picture. Kunyari may problema sila, may rash. Magpapadala sila ng picture, tapos yung istorya nung bakit sila, kung nagsimula yung rash nila at kung ano yung ginawa nila. Yun. Tapos doon sasagot naman ako. Ayan, opo. Dr. Grace Carol Beltran po yung hahanapin sa FB, Doc. Pero meron din naman akong cellphone. I'll give na lang the cellphone. 0917-571-1992. 0917-571-1992. Diyan, pwede din silang kumontak. Okay, maraming salamat po, Dr. Grace Carol Beltran. Thank you, Eli. Bye-bye. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang naging kabuuan ng ating discussion tonight.
hyperpigmentation para sa mga nakakaranas ng pangingitim ng tuhod, siko, singit, kilikili, may solusyon o may lunas po. Para nga po mas maging epektibo, magpakonsulta po sa mga pinagkakatiwalaan nating dermatologist. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito lamang po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.